7 days of using the iPhone 15 Pro Max. I-discuss ko kung ano yung mga nagustuhan ko at yung mga hindi ko nagustuhan dito sa iPhone 15 Pro Max. Uunahin ko yung mga nagustuhan ko. Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito, unang-una ay yung gaming experience. Most of the smartphones kasi na natry ko na, especially Android phones, talagang nahirapan ako when it comes to gaming. And here is why. Ang mga smartphones na yan ay Redmi, Poco, Realme, Xiaomi, and even Samsung. Merong problema sa screen. I do not know, pero for some reasons, naglalak sa 60Hz yung screen niya kapag naglaro ka na sa Call of Duty Mobile. And bago nyo sabihin na naka-standard mode ako, naka-adaptive ako, or naka 120Hz ako dun sa mga phones na yun. And to test it out, tinest ko rin siya sa ML, Genshin Impact, and sa PUBG. And yung result, pareho lang. While dito sa iPhone, kahit hindi mo nakikita yung screen refresh rate mo, nafe-feel mo talaga na 120Hz yung pinaglalaruan mo. Same experience sa mga naging gaming phone ko like Red Magic, ROG, at Black Shark. Pangalawa, yung quality ng animation and ng mga icons. Though maganda din naman sa Samsung S25 Ultra ko, pero mas feel ko yung premium talaga na experience dito sa iPhone. And I'm sure, masasabi rin to ng mga naka-iPhone na dati tapos lumipat ng Android and then bumalik sa iPhone. Talagang masasabi mo yung difference when it comes to animation and the icons. Pangatlo, yung quality ng screen at ng color. I'm not sure why, pero parang hindi integrated yung mga applications sa mga Android phones na nahawakan ko. For example, nag-take ako ng picture ngayon and then kapag in-upload ko siya, parang nag-iiba yung kulay. While dito sa iPhone, although hindi ganun kaganda yung quality na na-upload natin from TikTok, pero sa ibang application like IG or Facebook, pareho naman yung lumalabas na quality. And yung kulay, pareho lang din dun sa kung ano yung nakikita mo sa cellphone mo at dun sa application. Pangapat, napakaganda talaga ng selfie camera nito. Kahit sino hindi maitatanggi na maganda yung capturing ng front-facing camera ng iPhone. Kahit sa mga older version pa. Although, hindi siya ganun kaganda sa mga low light setting kapag front-facing camera, pero goods na goods naman siya when it comes to high light setting at saka yung mga medium light setting lang. And for me, it's closer to the reality compared sa Samsung S25 Ultra, lalong-lalo na sa color grading kapag nag-capture ka ng camera on both front and back camera. And for those users na hindi naman technical sa pagkuha ng photos and videos, ay makakatulong sa inyo to para makakuha ng quality output. And panglima, most of the features ng